Ang Manika ni Okiku, isang kwento na nagmula pa noong 1918 sa Hokkaido, Japan. Nagsimula ang lahat ng bilhin ng isang binatang nagngangalang Eikichi Suzuki, ang isang manika para sa kanyang nakababatang kapatid na si Kikuko. Napamahal agad sa bata ang manika at pinangalanan niya itong Okiku. Halos hindi na sila mapaghiwalay, lagi niya itong kalaro, katabi sa pagtulog, at kasama saan man siya magpunta. Subalit, ang masayang pagsasama nila ay biglang nagwakas. Isang araw, nagkasakit si Kikuko at di nagtagal ay pumanaw dahil sa isang matinding lagnat. Sa sobrang pagdadalamhati, inilagay ng pamilya ang manikang si Okiku sa altar ng bahay bilang alaala sa kanilang mahal na anak. Hindi ito na nagsimulang mangyari ang mga kababalaghan. Napansin ng pamilya na ang buhok ng manika ay unti-unting humahaba. Noong una, inakala nilang guni-guni lang ito. Pero habang tumatagal, kitang-kita na ang paghaba nito. Kahit ilang beses pa nilang gupitin, patuloy pa rin itong tumutubo na parang buhok ng isang totoong tao. Naniniwala ang pamilya na ang espiritu ni Kikuko ay lumipat sa kanyang paboritong manika. Para patunayan ito, ipinasuri nila ang buhok sa mga siyentipiko. Ang resulta, ang buhok na tumutubo sa manika ay natagpo ang kapareho ng buhok ng isang batang tao. Mula noon, mas lalo pang tumindi ang paniniwala ng lahat na si Kikuko at ang manika ay iisa na. Noong 1938, ipinagkatiwala ng pamilya Suzuki ang manika sa Manenji Temple sa bayan ng Iwamizawa. Hanggang ngayon, naroon pa rin si Okiku, nakalagay sa isang kahon na salamin para makita ng publiko. Patuloy pa ring humahaba ang buhok nito at regular na ginugupitan ng mga monghe sa templo. Ang kwento ni Okiku ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag at pinakapani-paniwalang paranormal na istorya sa Japan. Isang paalala na ang pagmamahal, kahit sa kabilang buhay, ay pwedeng mag-iwan ng isang misteryosong bakas. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Okiku. Ako ang inyong kabayang takutan at ito ang Ghost Terry. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.